Mag-ingat sa pag-click at share online. Ito ang abiso ng Department of Health matapos kumalat ang anilay fake news na may bagong epidemya sa China. Saksi si Jonathan Andal. Wala talaga, wala. It's fake news. Mismong Department of Health at Chinese Embassy na ang nagsasabi, fake news ang kumakalat na post sa X na may bagong epidemya sa China na pumupuno umano sa kanilang mga ospital. Sabi rin ng kalakip na community note, wala itong basihan. Officially, nagparating rin tayo ng communication sa World Health Organization. Obligado ang mga bansa na magsabi sa kapwa bansa kung meron silang iniinda, kung may sakit sila so to speak. Wala rin, zero. Kung meron talagang totoo na balita na sakit na kakaiba, kami yung una pong magsasabi. Sabi ng isang Pinoy na nakatira sa Wuhan, China, may mga inuubo, sinisipon na tinatrangkaso talaga doon dahil winter ngayon sa kanila. Pero di gaya ng ipinapakalat ng post, walang deklarasyon ng state of emergency. Actually, lumalabas po kami ng normal, wala pong mga nakamas. Kahit saan po kayo magpunta na wala pong panic na nangyayari. Wala pong mga news na lumalabas po dito sa China na meron po kaming kailangan mga pag-iingat about sa mga ganyang pong sakit. Nagkataon rin na ito yung panahon na natural talaga, panahon ng taglamig. Pag ganito kasi talaga tumataas ang bilang ng mga respiratory illnesses, yung mga sa Tagalog malatrangkasong sakit, influenza-like illness. Natural yan every year. Batay sa report ng Reuters, tumaas ang respiratory diseases sa China mula December 16 hanggang 22. Hindi ito mga bagong sakit at kabilang sa mga na-detect na sanhi ng mga huling kaso roon ay mga virus na karaniwang nasa Pilipinas na at madaling labanan ng resistensya. Hindi yan bago, 2001 pa yung virus na yan. At tulad ng maraming mga respiratory viruses, wala siyang bakuna, totoo yun. Wala rin siyang gamot, totoo rin yun. Pero mild siya. In other words, kayang-kaya siyang labanan ng isang tao na malakas ang resistensya. Ang World Health Organization batid na meron pa rin COVID-19. Kaya patuloy ang kanilang panawagan sa China na bigyan sila ng access sa mga data para mas maintindihan ang pinagmulan ng COVID-19. Sagot naman ng China, ibinabahagi naman nila sa international community ang mga datos at resulta ng mga pag-aaral nila tungkol sa COVID-19. Pero bakit nga ba ganun na lang ang takot at pagkabahala ng ilang mga Pinoy nang mabasa ang viral na post? Sabi ng DOH, posibleng dulot yan ng PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder sa COVID pandemic. Magkaroon lang tayo ng parang konting paalala or anyo na parang ito na naman ba? Mangyayari na naman ba? Yung anxiety natin tumataas. So, para sa ating mga kababayan na click ng click, share ng share, check nyo po muna kung saan ba nanggaling. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.